Nangyari na nga ang kinatatakutan. Time check guys, it's 6:20. Isa sa mga shooting locations ng Mortal Kombat. Hi guys, ito nga kararating lang namin sa Rocky Paddock Campground at sinasurvey pa lang namin yung area kung saan kami magse-set up. Ayan, ito yung area namin which is number 12. Ayan, ang lamig lang, grabe ang lamig. Kanina maaraw doon sa pag-alis namin sa city, maaraw. Ngayon naman ang lamig dito, grabe. Yan yung sasakyan. Ito yung area namin, simula dyan sa 12 na yan hanggang doon. Ngayon dito kami mag-pitch ng tent. Ayan dito. Ayan, ang ganda ng view. Atan nyo naman yung mga pine tree pataas. Ang ganda. Ay mga kapitbahay namin sa tabi. Tapos meron ding isa dito sa kaliwa. Ayun. Tapos mamaya or hanggang bukas ng umaga maglalakad kami papunta roon. Marami kaming kukunan. So samahan nyo muna kami, panoorin nyo kaming mag-pitch ng tent.
Kita nyo guys ang weather dito. Kanina dumating kami, nanginginig kami sa lamig. Malakas ang hangin, malamig. Ngayon naman umaraw. So magtatanggal naman tayo ngayon ng jacket. Ay, naitayuran guys. Kasi siguro mga pangatlong gamit pa lang namin to. Yung una, actually bumalik lang kami dito sa Padak Rocky Mountain Caravan camping ground. Noon na doon kami, pero hindi pa ito ang tent namin, yung Kathmandu na Retreat 80. So ngayon pa lang namin pine-perfect ang pagtatayo.
Kain tayo guys. Ngayon pa lang kami mananghalian na i-set up na namin yung tent at saka itong pinaka dining table, stove, ito na rin ang kitchen. Pakita ko sa inyo guys ang tanghalian namin. Ayun no. Pinoy Mainit. kami. Kumulong sinigang. Of course, we Ayan. love sinigang. Hindi ka Pinoy pag hindi mo gusto ang sinigang. Ayan. Yeah. Dapat pinatuan. Naglalakad-lakad kami pagkatapos namin kumain. Lunch. So bumalik nga kami dito sa Rocky Paddock kasi nagustuhan namin siya. Napaka peaceful ng lugar. Although may mga campers din syempre kaming mga kasabay. Pero magkakalayo kasi kaya parang halos hindi mo sila mararamdaman. So dito talaga sa Rocky Paddock, marami siya syempre yung mga malalaking bato. Kaya ayan. Ayun yung campsite namin. Tapos malapit-lapit kami sa daan. Ito. Tapos may rumoronda lagi na taga forestry department. Siguro chine-check din nila kung kasi may ban pa ang ang mag-campfire hanggang April 30. In-extend pala nila na hanggang 15th of May. So, siguro chine-check nila kung nagpa-follow lahat ng rules kasi mahirap na magkaroon ng forest fire din. Ayan, ganyan yung makikita nyo sa paligid at time check nga pala is 3:40 in the afternoon at talaga namang napakalamig, malamig, hindi pa siya winter na lamig pero maginaw kasi nga puro pine trees. Ayan. Tapos makikita mo yung mga tao, family sila, mga families naglalakad-lakad din sa buong sa buong area. Sayang pala hindi tayo nakapagdala ng duyan, sarap no. Pwede ka naman maglagay ng duyan dyan. Bakante no? Oo, campsite yan pero bakante. Wala pa siguro yung taong mag-occupy. Kasi kung minsan yung iba dumarating gabi na rin. Gabi na rin sila nagpipitch ng tent nila. Dito nga pala guys, hindi kayo pwedeng syempre magputol ng kahoy. Pwede nyo kunyari pagka na-lift na yung ban sa sa pagka-campfire. Pwede kayong mamulot ng mga yung mga ganyang fallen branches para gamitin nyo siyang pang kindling. Panggatang. Panggatang niya. Tapos yan, pwede nyo rin, basta nahulog na siya sa ground, pwede nyo pulutin yung mga Ganda pine ng cones. pine cone. Mga pine cones. Bukas pulot tayo para yung magaganda. Ilalagay ko siya sa Christmas tree. Gagawa Kaso ako na. in-extend nila yung fire ban. Kaya nga, ayun, tingnan mo yung dog. Ayan. No. Tingnan mo. I don't even know where it is. Ayan yung malaking rock. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. O, diba? Mga families din sila naglalakad-lakad. Alam naman natin yung way back, diba? Diretso lang. Ayun yung dati.
Basta natin yung nakaharang na lag na yun. Mm. Diyan Ah, tayo. okay. Oo, basta diretso lang tayo. At mahirap ng Marami pa rin nakaharang na lag. nga eh. Mahirap ng maligaw, guys. Baka ginagabi na eh. Hindi pa kami nakakabalik sa campsite namin. Kaya Nung araw na nasa gubat pa. kaya ayan, tandaan natin 'tong mga 'to. Maglagay ka kaya ng ano, yellow ribbons. Tsa. Ha? Punta tayo doon? Wala. Talaga? O basta tandaan mo to ha. Halika, punta tayo doon. Tignan natin. Ay, oo nga. Bakit ganun? Ayan, sige. Na-curious kami guys. Kasi tignan nyo. Parang may wall, no? Tingnan natin. Tingnan natin. Ingat-ingat din sa mga dinadaanan. Baka may mga brown snakes. Ayan, ang gaganda ng pine ko. Wow! Buong-buo sila. 'Di ba? Alam nyo, 'di ba bukang-buka yan? Pagka nilagay nyo siya sa tubig, binasa siya ng tubig, nag-shrink siya papasok, ganun. Pakita natin sa kanila mamaya. So, 'di ba naka-open siyang ganyan, pero pagka nilagay mo siya, sinok mo siya sa tubig, mag-shrink siya. Nakakatuwa lang. I-time lapse kaya natin. Ay, hindi da. Ito nga guys, nilapitan namin kasi kala namin wall. Yun pala, ano na siya, yung parang, ito na yung pinakalabas ng forest. Pinakalabas nitong Rocky Pada Campground. Daan siya, ayan, daan siya papalabas. Pero ang ganda, 'di ba? Tignan mo, napaka-hilly yun, yung doon sa area na yun, tignan mo, ganda. Galing, 'di ba? Saka tahimik. Napakatahimik. Bukas pa mag-iingay yung mga Mga ibon. yung mga magpay. Tsaka mga Pro. crow. Marami uwak-uwak dito. Di ba? Ang ganda. Ganyan lang yung makikita mo, pero parang nakaka-relax. Sobrang nakaka-relax siya. Kaya maraming nagka-camp dito. Bale, siguro may 30 or 31 campsites itong Rocky Paddock. Tapos nasa campsite 12 kami. Ito na nga, ito yung pangalawang balik namin dito. Palaging umiikot yung sa Yung, forestry. nga, sabi ko, kasi nagro-ronda sila, tinitignan nila kung may mga rule breaker. O, tignan mo yung bato, talim. Diba? Yun nga pala, trivia. Sabi nila, dito daw sa Rocky Paddock, isa sa mga shooting locations ng Mortal Kombat. Yung Mortal Kombat na, yung 2021. Yun. Ang mismong nag-announce nun is Forestry SA at yung premiere nila si Steven Marshall. Kaya syempre proud na proud sila dahil dito daw sinut yung Mortal Kombat. Tapos mamayang konti madilim na. Kain na naman, dinner na naman. Ganun lang. Bukas kape. Diba? Ganyan lang guys. Mag-camping dito sa South Australia. Pero syempre depende sa campsite na pupuntahan mo. Katulad dito, hilly siya, maraming pine trees. Tapos meron naman pinupuntahan namin mga powered site na ang mga katabi mo, syempre mga medyo crowded na. Tsaka ang mga katabi mo, yung mga nakakaravan, kami nakatent lang kami. So medyo nakakaano na rin. Ayan. Noong una kasi parang natatakot kami na pumunta dito sa mga mag-camp sa mga unpowered site kasi syempre sobrang dilim,
Tapos, di namin alam, baka mamaya hindi naman talaga safe. Walang ilaw, kanya-kanyang dala. Tapos, syempre, hindi ka masyadong comfortable dahil walang shower. So, talagang raw camping siya. Kaya lang, nung na-try na namin dito, mukhang babalik-balikan namin yung ganitong unpowered site. Yan, marami pang campsite, iba't ibang mga character. Ay, tignan mo, may nag-ipon ng mga bata. Hindi. Siguro may mga batang naglalakad kanina, naglalaro dito. Tignan nyo, guys. Oh, di ba? Obvious na inipon nila. Siguro nagpulot sila tapos inipon nila dyan, naglaro sila dito. Ito nga, guys, medyo naligaw kami. Nangyari na nga ang kinatatakutan. Pero actually, dali lang naman din siyang mahanap kasi isipin mo lang lahat ng mga campsite nasa may bandang daan lang siya. Hindi nila inaalaw na mag-camp ka dito sa nasa loob-loob ka na ng nitong forest. So, madali ring mahanap yung campsite. Katulad niyan, ayan yung sa amin. Ayan. So, nakabalik na kami. Malapit na. So, basta yung mga inaalaw lang nila kung saan ka pwede mag-camp is yung malapit sa daan. Pwede rin. Hindi daanan ng mga forest. Yun nga, guys, kukwento ko sa inyo. Long weekend nga pala dito ngayon sa South Australia ngayon. O sa buong Australia. Buong Australia siguro. Kasi Anzac Day, kahapon. Kaya kahapon sila nag-start. Pero yung ibang mga kasamahan namin sa trabaho, yung mga locals, sila siguro, nag-start silang mag-leave is mga Wednesday pa lang, no? Nasa Wednesday pa lang sila. Ayun, ang gaganda ng mga setup nila, guys. Tignan nyo. Diba? Yung iba kasi, inaalaw kasi nila dito sa per side is 10 vehicles. Ay, oo nga, no? Di bali, i-check ko na lang kung ilan. Basta, pag magkakam kayo, pwede kayong magdala ng mga friends nyo. Yung ganun. Pwedeng buong family, marami kayo, ganun. So, yan. Yung isang campsite na yun, tignan nyo, ang dami nila. So, 1, 2, 3. Ay, pareho nung tent natin. 1, 2, 3, 4. So, mga 4. Ayoko lang i-video kasi sabihin nila. Baka magalit eh. So, yun. Ang ganda rin dito, oh. No? Dapat pumapasok eh. Oo nga, yan yata yung camp. Baka yan yung 1. Campground 1. So, parang 2 weeks ago or 10 days ago, nandito kami sa campsite, sa campground na to. At ang nakalagay dito sa notice nila, see? Fires prohibited hanggang May 30. Pero biglang binago nila agad hanggang 14. I mean, March 30. no, April 30. April 30 yan. Pero ngayon na dumating kami, nakalagay hanggang 14th of May, bawal kang gumamit nito. Yan. Bawal ka magpa-apoy. Bawal kang magpa-apoy. So may penalty daw na $750. $750. So mahirap nang magbayad at napakamahal niyan. Ayan. Ito pala. Meron pa pala dyan. Okay. Kaya lang, yung campground na yan, walang may gustong pumunta dyan. Kasi tignan nyo naman, sloping siya. Oh. Paano kung magtatayo ng tent, diba? So, yan. Pero hindi, mukhang walang dyan. Hindi nagpapacamp dyan. Pwede. Number 5, oh. 5. So, campsite 5. Kaya lang, slope. Kaya lang, oh, tignan nyo, pa-slope yung lupa. ground, yung lupa. Kaya, mahirap magtayo ng tent.
Pagtulog nyo, nakaslope kayo pababa. Gulong ba? Oo. Pero tignan nyo, diba? Pwede pa rin. Sa mga ano. Siguro sa caravan pwede. Lalagyan lang nila ng parang Ile-level pang- nila yung pang caravan. level. Pero hindi naman pasokan ng caravan to eh. Ay, Hindi oo nga, makapasok no. ang caravan yun. Oo nga, hindi rin pwede Carabao talaga. pwede. So talagang pang tent siya. Kaya lang, yun nga. Parang wala yatang nagka-camp ng ganyan. Parang, Parang ganun. parang, Yan, shared zone daw to. Ito yung parang pinaka daan papunta sa mga campsite. Yan, daling na. Mamaya papakita namin sa inyo kung gaano kadilim dito pag gabi na. Kaya kailangan pag nag camp kayo dito, marami talaga kayong dalang ilaw. Ayan. Ito ba yun? yun, dun pa tayo. Sa may CR, diba? Lapit sa CR. Malapit sa CR. Actually, nung nag-book ako, dinigay sa atin is 1. Campsite 1. Doon. Doon. Kaya lang sabi nila, nakita ko sa review, maingay daw kasi syempre, yun yung bunga, daan ng daan ng mga tao, daan ng daan ng mga sasakyan. Tumawag ako sa Forestry SA. Pinapalitan ko ng ibang campsite. Pinili ko yung 12, siya yung pinaka-level yung ground, kaya binigay naman nila. Kumbaga, available pa naman nung time na pinapalit ko. Ito guys, pakita namin sa inyo. Ito yung public toilet na accessible para sa lahat ng campers. Bali, 3 yan. Tapos, meron sila dito untreated na rainwater. So, wala rin silang bin. Kaya dapat bring your own bin. Bring your own bin, tsaka bring your own garbage. Diba? Tapos hand washing lang. Hindi ka pwedeng hugas ng mga plates mo dyan. Kaya nagdadala kami ng sarili namin. Yun na. Tapos naglalakad-lakad kami. Try namin maglakad hanggang dun sa kabila. Kung ano itsura. Ito yung pinaka main road. Ito yung main road nila. May aso. Ayan yung campsite namin like 2 weeks ago. May nagka-camp dyan ngayon. Tignan mo, walang tao dun sa kabila. Ay, ang ganda, diba? Ayun. Diyan dapat tayo next time. Ano kaya ang campsite yan? Ganda, tignan nyo naman, guys. So, accessible siya sa car. Flat pa yung ground or level yung ground. Tapos tignan nyo yung scene. Ang sarap gumising dyan. Sarap magkape. Habang yan yung view mo. Time check guys, it's 6:20 na ng gabi at talaga namang napakalamig.
Ito po ang paligid namin. Ay, ito ang itsura ng paligid namin. So, madilim talaga. Sobrang dilim kasi nga dahil sa unpowered site siya. Tapos magkakahiwalay yung mga campsite. Ito lang kami. Itong pinakailaw namin, yung headlamp na ginagamit ko ngayon sa ulo ko. Ayan. Tapos, nagdala kami ng yan, yung antag dyan, fairy lights na battery operated na fairy lights na hindi enough kasi nga maliit lang yan and maikli pero pwede na rin sa magdamag. Tapos yan, meron kaming LED lamp na dalawa. Mamaya pagka talagang kailangan na namin siyang pailawin pag kumakain kami. Tapos meron din kaming rechargeable lamps na yan. Kmart. Tapos meron din kami solar. No? Solar yan. Tapos ito, yung isa pang rechargeable. Tapos flashlight. So, palagay ko naman enough na yan sa buong magdamag. Overnight lang naman kami dito sa campsite. Which is parang hindi enough kasi napakaganda dito. Napakasarap magstay dito. Kahit na syempre hindi convenient dahil walang ilaw at saka malayo yung CR. Ayan. Ayun. Hindi pa nga pala kami kumakain, hindi pa kami nagdi-dinner kasi yung isang grupo ng girls na katabi namin nagka-camping din. Nanghiram sila ng stove sa amin kasi daw hindi daw gumagana yung stove nila. So total busog pa naman kami, pinahiram na lang muna namin sa kanila. Mamaya na lang kami after nilang magluto. Syempre tuwan-tuwa sila. Mahirap kaya alam namin yung feeling na-imagine pala namin yung feeling kasi hindi pa naman nangyari sa amin. Na-imagine namin yung pakiramdam ng wala kang magamit na lutuan tapos 6 pa naman sila so wala silang dinner. Pinauna na namin sila. Pinahiram na lang muna namin sila. Mga Asian din sila, no? Ayun lang, ayun na itsura dito. O di ba ang lakas ng flashlight? Ay nung headlight. Ang lakas kasi umaabot doon. Okay. Diba? Ang galing. Try natin, i-challenge natin yung sarili natin sa winter. Try namin mag-camp dito ng winter. Kasi ngayon hindi pa winter. Pa fall pa lang, pa autumn pa lang, pero malamig na. Ang winter kasi dito sa Australia is July hanggang mga October. Kaya pero papalamig na rin. Pero ito try namin bumalik dito ng winter kung kakayanan namin. Okay, good morning guys. Day 2 namin na dito sa campsite at ito nga tapos namin mag-breakfast. Pero sabi namin maghahanap kami nung mga pine cones. Yung magagandang pine cones lang para sa gagawin ko kasi siyang Christmas ornament. So, kaya lang tinatandaan namin yung bato na kung saan maaalala namin yung way back namin dun sa campsite namin kasi madaling maligaw din dito kasi para-pareho na itsura. So naghahanap kami ng marking. Ito na lang, itong malaking bato na to. Yeah. So yan siya. Ayan yung ito na lang ng marking na to. So may dala kaming plastic. Kasi magko-collect kami ng pine cones. Ayun lang oh, mayroon na agad oh. Yung malalaki lang. Okay. Yan. Yeah. Na-imagine nyo ba guys kung ano mag-iitsura niya pagka ginana natin siyang craft. Bigyan niya rin ako ng ideas kung anong pwedeng gawin dito. So, ang dami pa dyan mga nahulog.
Yan, huwag mo masyadong malalaki kasi mabigat na. Mabigat siya. Ito masyado malaki ba? Ito. Ganda na. Hindi, Maganda. ganda to pero hindi naman natin siya ilalagay sa tree. Yung mga maliliit lang. Maingay na naman yung mga magpies kasi maaga. Parang nagigising sila ng mga tao. Ito ba maganda? Ay, pangit. Ano yung malaking...